sabay nagising ako ang mensahe ng Diyos. Pag-usapan natin ito mamaya sa gagawin kong Zoom meeting 9 a.m. oras sa Pilipinas. Ayan. Ano yan? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Sino yung nakakain ng biko sa pista? May nakakain ba sa inyo? Ha? Sige kayo. Pag nakakain kayo at di nyo sabihin yan na sunod Friday, pwede na kayo mamasyal. Sagot kayo. Kayang gamutin yan. Mayroon akong ginamot yan. Ang problema lang yan, pag ako nang gamot sa mga hawa ng wakwak, kumanda ang naghawa. Dahil ginawa ko na yan sa Kamigin. Ang hinawaan, pinapabandilyo ko sa lahat ng kausap niya. Kung sino yung naghawa. Talagang binanggit kung sino naghawa. Narinig nung nalaman nung naghawa. Nagsabi na bakit daw pinahaya sa mga tao na binabandilyo daw. Sabi niya, sino bang naggamot niyan? Si Sisoy. Sisoy ba? Tahimik na. Gumaling yung hinawaan. Binigyan lang ng yan. Bulaklak lang binigay. Kasi ang way niyan, sa pagbigay niyan, karamihan ng pagkain talaga, isama sa pagkain. Marami akong narinig dyan sa pagkain, isinama. Yung iba, tapik naman. Kaya, ingat kayo na manghawa kayo. Pag iminsahin na Diyos, mabulgar kayo dyan. Nakakayahiya yan. Baka yung mga kayamanan ninyo, mauwi lang doon sa hinawaan ninyo. Nangyari yan sa, Kamigin. Nahuli yung, sa kanya, nabitag. So, yung ibang niyugan niya napunta, wag lang magkwento. Meron ako mga ginamot yan na pag hindi ka marunong magbasa, hindi mo talaga alam na wakwak siya. Dami akong gamot na ganyan. Yung isang nagamot ko na lumapit, nagpagamot. Pagka tulog, ang sabi ko, Bispre, pakita mo nga sa akin anong meron nito. Yun na, pagka tulog ko, nakita ko yung babae na lumundag sa puno, dumapo sa sanga. Tapos pagdapo sa sanga, sinalubong ako ng itim. Tapos lumundag doon sa planggana. Tapos pinakita yung isang lalaki at saka isang babae, bata. Pagising ko sa umaga, nakapokus ako doon. Yun ang mga tanong ko. Yun ang mga tanong. Yun ang senaryo, So, ba't hindi ako pag magtanong? Unang tanong ko niyan. Kasi nakita ko ng planggana. May napansin kasi ako na may planggana. Kita ko. May tanong ko lang kung labandera ba ang trabaho mo? Tama yan, sir. Totoo yan. Napatay na. Yan ang unang tanong ko dyan. Di ako diretso agad yan. Pinakita kasi akong bata na babae. Mayroon ka bang anak na bata, babae? Isang babae lang? Totoo yan, sir. Nakakita talaga ako. Bakit tama ng tanong ko? Yan. Sunod na yung lalaki nakita. Iyo bang naglabada ka sa isang bahay? Kasi labandera ka? Ang nakatira sa bahay ba yun? Isang lalaki lang? Sabi niya, totoo yan, sir. Siya lang isa . Di ba?
Bakit na-detalye ko yun? Nakita ko yun. Bakit na-detalye ko? So, ang huling tanong ko ngayon, yung lumapot siya sa puno. Oh, yun. Ang diyan ako magtanong ngayon. Sabi ko, ganito ako manggamot. Ano? Kailangan tama ang isasagot mo. 3 nakita ko. Sinabi mo tama. Itong huling tanong ko, siguraduhin mo lang na tama. Kung totoo, sabi mo totoo. Pag hindi rin, sabi mo hindi. Pero mag-ingat ka. Dahil ito maging mitsa sa buhay mo. Pag tama nga ang nakita ko at tanong ko at sabihin mong hindi, ay ito yung delikado. Dahil maaari itong mitsa sa buhay mo, hindi ka gagaling at maaari kang mamatay. Ganun ako manggamot. Ano yan, sir? Ito yung tanong ko. Kasi kung basahin ko to, dumapo ka sa puno, tapos may itim na sumalubong sa akin, tapos pumunta sa palanggana, so, ibig sabihin, kung babasahin ko ito, meron kang dala-dala. Ano yan, sir? Yung tawag nating ano ba? Wak-wak, ika nga. Ay, totoo yan, sir. Di ba? Di nakakita ko. Kasi namin yung wak-wak siya eh. Pero hindi ko binabandilyo yan. Pero may sa record yan. Mayroong marami yan sa record. Ni-record ko lang yan. Pero hindi ko yan pinapublic. Yung mga ganun. Marami yan. Kahit sa mga magkukulam. Nalaman ko na magkukulam. Marami ang experience yan. Maraming nagkukulam. Mismo harap-harapan yan ha. Sa krusada ko mismo. Nandiyan ang magkukulam. Sinabi ko mismo. Ikaw, magkukulam ka. Totoo yan, sir. Tigil mo yan. 2 yan sila. Maraming nakasaksi nun. Yung galing sa Cagayan de Oro. Nagkatid. 2. Sabi ko magkukulam sila. Totoo yan. Yung tungkol sa wak, ang dami yan. Ang dami ko nakitaan yan. May describe ko pa yan. Na yung unang describe, yung isang describe ko, yung ginamot ko, nagpagamot din. So nakita ko, boss friend, nakita mo nga sa akin ito, anong meron sa mga tao ito. Pinakita. Nakita ko yung bahay nila, antiko. Ang taas ng silong. Tapos makita ko yung aso sa baba, nakabang, puti at itim. No. Tapos ang taas ng hagdan. Tapos, nakita ko yung may mula sa baba, may lumundang doon sa dahon ng niyog. Ngayon, doon sa kabilang bahay din, may ano din. May rinig galing sa bintana, pumunta sa baba. So, yan, mga tanong ko dyan. Ito yung mga senaryo. Basahin ko lang yan. Senaryo lang yan. Unang tanong ko dyan, pagka umaga, tumatawag ko yan, normal yan, pagka umaga. Musta? Ano bang naramdaman mo nung wala nang ginamot kita? Medyo okay na sir, ginawa na ko sir. Ganun ako, mga tanong. Meron kasi akong nakikita gusto ko lang malaman kung totoo ba ito o hindi. Sagutin nyo lang sa tama. Kung totoo naman ang nakita ko, sabihin na sa tama. Pero naka-record yan. Hindi yan naka-live sa Facebook. Tanong ko, may napansin kasi ako nagpunta ko sa lugar ninyo, kung tama ito, ang bahay ninyo, kung titingnan ko, yung antiko na bahay ba, yung mataas ang silong, ang haba ng hagdan yun, hindi lang mga 11 na baitang yun. Tama ba yung nakita ko? Tama yan, sir. Kasi sa bahay pa ng lolo ko namin to, sir di ba? So nakakita talaga ako. Kasi hindi pa ako nakapunta sa bahay nila Ngayon, sunod na tanong ko. May napakita akong aso sa baba, ang kulay puti na may halong itim ang aso. Pero ba kayong aso na kulay ganito? Meron, sir. Di ba? Di ba? Accurate yun. Di nakakita ako talaga. Yan ay huli kong tanong. Kasi may nakita akong lalaki. Siyempre, nagpakamat sa akin lalaki. May nakita akong lalaki na galing sa baba, lumundag sa puno ng niyog. May tanong lang kasi ako naintriga ako nito
Kung totoo man, sabi mo totoo. Pag hindi rin, sabi mo rin hindi. Huwag mo aminin na hindi naman totoo kasi mapapahama kayo. Normal lang ng tanong, simple. Paalala ako na ingat kayo. Pag totoo at sabihin nyo hindi, yun ang delikado. Totoo lang ang katotohanan lang. Pag hindi, sabihin nyo hindi. Pag tanong ko, huli, magbasahin ko kasi ito na meron kayong hawak na kinagman. Ano yan, sir? Kinagman, sir? Kasi pwedeng orasyon. Ipinapalinaw. Anong klaseng kinagman, sir? Yung ba tinatawag sa atin ng sabi sa Bisaya o sa lingwahe natin na wakwak. Tama ba to? Totoo yan, sir. Sa magaling yan? Sa lolo ko, sir. O, di ba? O, ngayon. Bakit nalaman mo yun? O, di ba? Makakita talaga ako kahit anong meron sa tao. Marami ako niyan. May iba dyan na ipinano ko lang. Kaya, yung mga pumatay, maidetalyado ko talaga kung paano nila pinatay. Isipin ninyo yung kay Atong Ang, yung mga na walang sabongero. Bakit nasabi ko kung saan itinapon nila ang mga, nila, pinatay? O, di ba? Kailan pa sinulat yan? July 2022 pa. Na-validate yan itong 2025 lang. Kaya si Atong Ang nagtago. O ilang taon yun? O di ba? Kaya kung ako ang tanongin ninyo, nako, maatake kayo sa akin, tatawanan ko kayo. Marami akong patunay sa inyo na totoo ako kausap ng Diyos. Totoong makakita ko talaga. Boses ko makapagaling. Walang kawala sa akin ng tao, sabi ko sa inyo, basta pagsadyain ko kayo. Tingnan mo yun, sa una pa lang, tanong ko na, anong papel ni Marcos? O, di ba? Yung may bas? Anong sabi ng misay ng Diyos? Si Marcos ang nasa likod. O, hanggang ngayon, si Marcos talagang tinuturo. O, di ba? So, madami akong patunay na totoo talaga ako. Kaya, kayo mga nagaling-galingan, nako, pag sinadya ako kayo, ewan ko lang. Dahil wala kayong maitago talaga sa akin. Yung sabi nga ng Diyos, magtago man kayo sa ilalim ng lupa o sa hukay. Sa power ng Diyos, wala kayong mailihim o maitago. Makikita at makikita ng Diyos yan kung anong meron sa inyo. Yung sabi nga ng Diyos, di ba? Wala kang sinasabi, walang lumalabas sa bibig ninyo, pero nababasa ko ang puso ninyo. Kaya alam ng Diyos lahat yan. Hindi mo man binigkas yan at hindi mo sinasabi, pero alam ng Diyos kung anong nasa isip ng tao. Katunay talaga na may Diyos na makapangyarihan. Sabi ko sa inyo, tingnan mo yung pamangkin ko, si Noynoy o pamangkin ko Noynoy. O meron siyang kasama, babae. Girlfriend niya. Dalawa na busy nangyari. Ang sabi ko, Noy, papatikmin mo na iwanan ka na, Noy. O, natikman, iniiwan. O, 2 beses. O, kita ninyo yan, 2 beses ang nangyari, Iwanan ka talaga niyan. O, di iniwan talaga si Noynoy. Kasagsagan ng training pa ni Noynoy. Pareho, kasagsagan ng training. Kung ano lumabas sa bibig ko, talagang mangyari yan. O di nangyari. Pero sabi ko, wala kang karapatan na maghabol kahit sino sa inyo sa hindi pa ninyo naitali, kumbaga, hindi pa kayo kasal. Malaya kayong pareho. Yun ang pangaral ko. Kaya alam na ni Noynoy yun, ang mga pangaral ko. Kaya natanggap niya yun. Pero noon ko pa binabalaan yan sila. Yun yan. Kayong mga pangit na kahit hindi pa kayo magpatikim, iwanan talaga kayo. Di ba?
Kaya kayo mga gwapo, na ingat-ingat kayo. Kasi marami dyan. Pira lang kailangan yan. Kahit gwapo pa kayo, iwanan pa rin kayo. Pero dami nakarelate yata. Sabi siguro, pira lang yan. Di ba? Ganun ang tao. Kaya, ano lang yun? Tawag nun. Para lang, ano, mabuhayan kayo ng dugo. O, para kayong, ano, napusan. Mga manok napusan ba? Galoya. May katulgon, may kapanguyab, may kapangilabas sa may tubig. Para mapangiti man lang. Kita ko yung ngiti ninyo na wala po yung mga ngipin. Pares din tayo. So, yun lang naman siguro ang huli, Miss Kia, no? Yun na lahat, Brother Nars. Ngayon, kung nagmadali kayo, kaya niyo mag-iwan ng buhay, na? Iwanan niyo kami. Ha? Nagmadali ba kayo?